lumalagotok pa sa bibig. Tamang-tamang tapakin, pwede rin ulamin. Pero bago po kayo tumakbo at bumili ng isang supot ng sitsaron, panoorin niyo po muna ang mga dahilan kung bakit ang nakita naming sitsaron ay sobrang linamnam. Katakam-takam ang malutong na sitsaron. Wow! Kapag inuman, paborito itong pulutan. Yan! Sa mga lutong bahay, pwede rin itong isahog. At kung minsan, kapag walang-wala ang sitsaron, ulam na. Sa kalsada, ito rin ang bida. Pero isang tip ang natanggap ng investigador. Ilang pagawaan daw ng sitsaron may sikreto. May nasikmura mo, masusuka ka sa amoy. Wala naman kaming hangad na pahintuin sila. Ang hangad lang namin na yung ilagay nila sa ayos. Unang-una yung gawin nilang malinis. Dahil nakaramihan kumakain din yan, puro bata. Agad namin pinuntahan ang itinuturong pagawaan ng sitsaron sa Barangay Santo Cristo at Barangay Concepcion. Sa unang pwesto, naabutan naming nakabilad sa pader at bubong ang mga balat na tinatambayan na mga langaw! Iyak! Sa susunod na pwesto, ito ang tumambat sa amin. At ang mantikang damit nila, Ginamit nila yung pinanduto nila. Bago nila palitan, maitim na maitim na. Makikita mo talaga sa lutuan nilang kawa na halos parang langis na pinagpalitan sa makina, sa itim. at kung akala nyo'y baboy lang ang ginagawang sitsaron dito, nagkakamali kayo. Anong balat yan? Balat na kalabaw. Sus, Maria Josep! Sitsyarong kalabaw pala! Sa ikatatlong pagawaan, ganito ang mantikang gamit. Ako po, kadiri! At ano kaya ang ginagawa rito ng lata ng grasa? Ay, mali! Lata pala ito ng mantika! At sa likod ng lutuan, may babuyan! Naku naman, tama bang magkatabi ang mga ito? Sa patuloy namin paglilibot, napansin din namin ang nagkalat na balahibo sa gilid ng mga kanal. Kung mga balahibo, inabot na naman makapananghali. Ito mo, mga inuud na. Inaglagaan nila, talagang malapot na sa kunang balat na kalabaw. Mabaho, nangingitim sa langaw. Sinilit din namin ang paraan ng paglilipak. Hindi uso ang guantes. Kahit kinakamay lang ang pagbabalot ng sitsaron. At pag may nahulog, oops, nanghihinayang pa si ate. Minanmanan din namin ang delivery nila ng mga sitsaron. Saan kaya ibabagsak ang mga sitsaron ito? Abay sa isang palengke sa Metro Manila. Isa kaya na kayo sa nakabili nito? Ipinagbigay alam namin sa tanggapan ng mayor ang reklamong aming natanggap.
Pero nasa seminar daw ang mga kinaukulan kaya walang nakakaharap sa amin. Kinabukasan, ipinanood namin sa Municipal Health Office o MHO ang nakuha naming video. Isa-isa namin tinuro ang mga pagawaan ng sitsaron. Kaya may inspection yata sa inyo. Galing sa munisipyo. Oo, kasi po yung kinakain ito ng ating mga consumer, tulad maraming langaw. Alaman lang mo kayong talapin o ano katulad mo niya, nagkalat sa lapag. Kasi yung pwede namin makausap dito. Sayunan lang mo kayo lahat. Ay talaga po bang ganyan mga klase ng paggawa nyo? Halos natatapakan nyo na yung hobby. Ang mantika naman ang sunod na inusisa. Ilang gamit na po ba yan? Kaitim, alam ko lang ang gamit. Naku po, ganito bang kaitim ang pangalawang gamit? Ayon sa MHO, hindi nila palalampasin ng reklamong ito. Health certificate na nagagawa, wala sila. So, kumbaga, hindi sila nag-comply. Kahit revocable yan eh. Ibig sabihin, pwedeng tanggalin anytime na mahulihan lang, hindi sila, nag-violate sila doon sa tamang regulasyon. Siyempre, kakausapin namin may-ari. Kailangan nilang mag-comply doon sa doon sa health certificate ng mga taong gumagawa. Itong premises nitong lugar. Pupuntahan ko sila ulit-ulitan dito sa sanidad. Kasi ito nga, pwedeng i-revoke anytime. Ang iba pang pagawaan na aming binisita, nakapagtatakang biglang nakapaglinis na, malinis na. Ayon sa isang informante, natimbrihan na raw ang ilang pagawaan bago pa kami makarating. Magaling! Ang tatlong pagawaan, inisa-isa ng MHO. Ngayon po, wala po bang nagre-repa? Napakakuman. Hindi na kami makapagluto namin. Galit po ang pamilya lang. Kami lang din nagtitinyo. Hindi, okay lang yung pagbibigad. Ang puntos natin, hindi tama sa pader o kung saan lang ilan. Kasi kung pwedeng mag-provide ng isang malinis na bilaran o kaya bilao o patiya na pwedeng sa pader. Unhygienic yun. Inamin din nila na palat nga ng kalabaw ang kanilang gamit. Ano kalabaw? Ako ng kalabaw. Ipinasuri namin sa Bureau of Food and Drugs ang biniling sitsaron. Base dun sa tatlong chicharon, negative lahat for Salmonella and Staphylococcus aureus. Pero ayon sa MHO, mahalaga ang maayos na paghahanda sa pagkain. So yung chicharon, nagdaan man yan sa, dito, sa apoy. Pero ganun pa man, kung yung preparation hindi maganda, yung pagre-repack nila, nalagyan ng langaw sa loob. Siyempre, yung kakain yan, pwedeng sumama ang pakiramdam o magkaroon ng mga ibang klaseng sakit na dala nung kinain. Hindi raw maganda sa imahe ng kanilang bayan ang nasaksihan kaya nangako silang aaksyonan nila ito. Comply tayo sa regulasyon ng Department of Health. Kasi kung hindi tayo makikipag-cooperate, mapipilitan kami na mawalan din kayo ng hanap buhay. Sa ngayong kailangan tumupad sa alituntunin ang kalinisan ang mga pagawaan. Kung hindi, tuluyan na silang may pasasara.